Nagising ang ating bida sa isang hindi pamilyar na lugar. Sa mundong ito, naghahasik ng lagim ang mga goblin, sinisira ang lahat ng kanilang madaanan. Ang mga residente ay nagtangkang labanan sila. Isang magsasaka ang biglang pinalo ng piko sa likod ang isang goblin, ngunit hindi ito nasaktan. Nagalit ang goblin at tumingin sa kanya. Nanginginig sa takot ang magsasaka. Sa isip niya, baka katapusan na niya. Samantala, napagtanto ng ating bida na siya ay na-reincarnate sa mundo ng VR game na Zero Fantasy Online. Bago na-reincarnate ang ating bida, nagsimula ang lahat sa pinakasikat na virtual reality game sa buong mundo, ang Zero Fantasy Online, o mas kilala bilang ZFO. Isang napakalaking halimaw na may mukhang demonyo ang nakatayo sa harap ng nag-iisang mandirigma. Ang level 998 na player na ito ay malapit ng maging kauna-unahang tao sa mundo na aabot sa max level. Sa sobrang bilis ng pag-click, pinipilit niyang maabot ang limitasyon ng kanyang kakayahan. Ayaw niyang sayangin ang pagkakataon. Pawis na pawis sa ilalim ng kanyang VR headset, pabulong niyang sinasabi na imposible ito. Sa isang madilim na kwarto, na tanging liwanag lang ay mula sa kanyang screen, nakatitig ang binata ng dilat ang mga mata, pagod na pagod matapos ang 200 oras na tuloy-tuloy na walang pahinga. Nangangako siya sa sarili na kakain at matutulog na siya kapag natapos na ito. Habang nakaupo sa kanyang upuan, inaamin niyang gusto lang niyang may marating sa buhay. Naalala niya kung paano siya nahirapan sa pag-aaral at hindi kailanman naging kapansin-pansin. Kahit sa sports, hanggang pangatlong pwesto lang siya, hindi kailanman naging una. Sa sobrang frustration, yumuko siya. Napagtanto na hindi pa siya naging number 1 sa kahit ano. Kinuyam niya ang kanyang kamao at nangakong babaguhin niya iyon. Bumalik sa laro, nakatayo ang knight sa ibabaw ng natalong halimaw. Naniniwala ang binata na magiging iba ang lahat sa ZFO. Unti-unting nagiging liwanag ang higanteng nilalang habang naghahanda ang knight para sa huling atake. Sigurado siyang makakagawa na siya ng kasaysayan. Pero biglang tumama ang realidad. Bumigay ang kanyang katawan. Umubos siya ng dugo sa harap ng kanyang computer. Hirap na hirap huminga, naguguluhan at hindi matanggap ang nangyayari. Habang umuungal ang halimaw sa screen, unti-unting lumalabo ang kanyang paningin at nagiging pula ang lahat. Nawawalan siya ng lakas habang napagtatanto kung gaano na lang siya kalapit sa kanyang pangarap. At pagkatapos, malamig na ipinakita ng computer screen ang mensahe. Ikaw ay namatay. Bumagsak ang kanyang katawan sa ibabaw ng mesa. May bula na lumalabas sa kanyang bibig. Natapos ang kanyang paglalakbay sa mismong sandaling abot kamay na niya ang tagumpay. Balik tayo sa istorya. Naka-focus, binuksan niya ang system status window. Lumabas ang panel na may pangalang Allen, level 1, at undefined ang class, na pagdesisyonan niyang bagay na pangalan iyon para sa bago niyang buhay. Pero biglang dumilim ang kanyang ekspresyon. Kaunti na lang, maaabot na niya ang max level, pero ngayon, balik siya sa umpisa, muli na namang nabigo. Naputol ang kanyang iniisip ng magsigawan ng mga taga-nayon. Tinatawag siya bilang isang tagapagligtas. Isang kalbong matanda ang nagmamakaawa na bilisan niya at iligtas sila mula sa massacre. Sa pag-aanalisa ng sitwasyon, napagtanto ni Allen na mga NPC ang mga ito, at ang katotohanang kinikilala siya bilang isang adventurer ay nangangahulugang umiiral pa rin ang mga rules ng laro. Naalala niya ang main storyline at napagtanto na ang mundong ito ay sumusunod din sa parehong plot, ang laban ng mga adventurer kontra sa hukbo ng Demon King. Nanatili siyang kalmado at sinabihan silang maghintay habang pinipili niya ang kanyang class, kahit nasa gitna sila ng kaguluhan. Nagpanik ang matanda at sumigaw na sa level 1. Wala siyang lamang sa kanila at imposible niyang matalo ang halimaw. Sumang-ayon si Allen. Sa level na ito, imposibleng talunin ang level 7 na kalaban. Pero imbes na mataranta, nag-focus siya sa system. Ang normal na class ay walang laban, pero may plano siya. Walang pag-aalinlangan. Pinili niya ang crafter class, isang kakaibang trabaho na para lang sa paggawa ng mga harmless na items. Sa original na laro, kilala ito bilang pinakamasamang trap class na pwedeng piliin ng player. Pero ngayon, na naging totoo ang mundong ito, napangisi si Allen. Gamit ang kaalaman niya mula sa modernong mundo, kumpiyansa siyang magagawa niyang gawing pinakamalaking kalamangan ang walang kwentang class na ito. Inanunsyo ng system ang pagbabago ng kanyang class habang bumuo ang bida ng kumikinang na sphere sa kanyang kamay, handang subukan ang kanyang kakayahan. Nag-focus si Allen at inactivate ang crafting. Nagsimulang magtipon ang mga blok ng liwanag sa kanyang palad. Mabilis na bumubuo ng isang komplikadong hugis mula sa asol na enerhiya. Ilang sandali lang, isang mabigat na armas ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Lumabas sa system ang data nito, isang assault rifle na may attack power na 30, range na 5, at 30 rounds. Napangisi siya nang mapagtanto niyang tama ang kanyang teorya. Kung naiintindihan niya ang istruktura ng isang bagay,
kaya niya itong likhain. Naalala niya ang mga gabing wala siyang tulog sa kakaaral, at natawa siya sa irony na ngayon lang nagbunga ang lahat ng paghihirap niya. Kung sapat ang kanyang kaalaman, kaya pa niyang muling likhain kahit isang fighter jet. Napatingin ang mga taga-nayon sa kanya, gulat na gulat at hindi maintindihan ang hawak niyang armas. Nang malaman nilang pinili niya ang walang kwentang crafter class, napalitan ng desperasyon ang kanilang pag-asa. Hinailan niya ang bolt at itinaas ang rifle. Nakahanda ang daliri sa gatilyo. Oras na para patunayan na mali silang lahat. Biglang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok. Walang pag-aatubili, pinakawalan niya ang bala ng sunod-sunod. Agad na tinambakan ng lakas ang halimaw. Matindi ang tama, sumabog ang ulo nito. Kumalat ang berdeng dugo, at napako sa kinatatayuan ang mga magsasaka sa sobrang gulat. Umuusok ang dulo ng baril habang ibinababa ni Allen ang sandata. Kalmadong-kalmado at kontrolado ang sitwasyon. Sa mundong tila naiwan sa Middle Ages, hawak niya ngayon ang kapangyarihan ng modernong digmaan. Sa matibay na titig, sinabi niya sa sarili, hindi walang kwenta ang class na ito. Isa itong God tier. Napatigil ang mga taga-nayon sa matinding pagkabigla. Isang level 1 na baguhan ang agad na nakapatay ng isang level 7 na halimaw sa loob lamang ng ilang segundo. Habang papalapit ang binata sa kanila, pinagpapawisan sila ng malamig. Hindi pa rin may proseso ang kanilang nasaksihan. Itinaas niya ang isang kamay na nagliliwanag ng bughaw na enerhiya at kalmadong sinabi niya sa kanila na subukan nila ito. Sa isang iglap, nagsimulang mabuo ang maraming kopya ng assault rifle, lumulutang sa hangin bago bumagsak sa mga kamay ng mga magsasaka. Nag-alinlangan sila sa una, saka hinawakan ang mga armas, namangha sa bigat at solidong pakiramdam nito. Nang mapagtanto nila kung ano ang kanilang natanggap, napalitan ng pananabik ang kanilang takot habang nagpapasalamat sila sa kanya. Ngunit isang lalaki na may asul na bandana, na hindi pa rin kampante, ang nagtanong kung ano ang mangyayari kung magkatamaan sila sa gitna ng kaguluhan. Ipinatong ni Allen ang rifle sa kanyang balikat at tiniyak sa kanila na may inilagay na siyang limitasyon. Ang mga sandatang ito ay makakasakit lamang sa mga halimaw. Upang patunayan ang kanyang punto, bigla niyang itinutok ang rifle sa lalaking may asul na bandana, at nagpaputok ng walang pag-aalinlangan. Napabagsak sa takot ang lalaki, tinatakpan ng kanyang ulo, kumbinsidong mamamatay na siya. Ngunit makalipas ang ilang sandali, walang nangyari. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at napagtantong wala siyang kahit anong sugat. Nang mawala ang kanilang takot, galit ang pumalit. Naalala ang naganap na massacre. Pinakawalan ng mga magsasaka ang sunod-sunod na putok laban sa mga goblin. Sumisigaw sa galit habang humihingi ng kabayaran. Pinunit ng mga bala ang mga goblin. Tinadtad ang kanilang berdeng katawan at damanak ang mga dugo sa kagubatan. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling tahimik ang binata, kalmadong inoobserbahan at sinusuri ang tunay na bisa ng kanyang mga nilikha, habang nagpapatuloy ang kaganapan. Sa sandaling iyon, inanunsyo ng system na umabot na siya sa level 2. Ikinagulat ng binata kung gaano siya kabilis nag-level up. Ipinaliwanag ng status window na kapag napapatay ang isang halimaw gamit ang likhang sandata, ilang bahagi ng experience points ay automatikong napupunta sa lumikha nito. Labis na gamaan ang loob, gustong ibalik ng kalbong matandang lalaki ang rifle at taos-pusong nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas sa lahat. Nakiusap siya na kunin na ni Allen ang mga malaimpaktong sandata. Dahil sa kuryosidad, napansin ng binata ang isang kumikislap na bato sa kamay ng matandang lalaki, ang magic core ng Fire Goblin. Ang kristal na kulay pula na parang ruby ay naglalaman ng kapangyarihan ng nilalang at nagsisilbing pangunahing pinagkakakitaan, ipinagpapalit sa guild kung saan kinukuha ang enerhiya nito para sa pang-araw-araw na gamit. Biglang may isang desperadong sigaw na umalingaw-ngaw sa kagubatan. Isang napakalaking goblin na nakasuot ng mabigat na baluti ang sumulpot. Nakataas ang kalasag habang hinahabol ang isang tumatakas na taga-nayon. Tumigas ang ekspresyon ng bida, hindi ito karaniwang halimaw. Kinumpirma ito ng system. Goblin Knight, level 13. Isang boss class na halimaw, mas malakas kaysa sa nakalaban nila kanina. Dala pa ang kumpiyansa mula sa naunang tagumpay. Sumulong ang dalawang magsasakang may armas at sinabi na sila na ang bahala. Buong tiwalang nagpaputok sila at inubos ang magasin. Ngunit walang epekto ang mga bala. Tumatama lamang sa kalasag at baluti ng malaimpaktong halimaw. Naglabas ng nakakalokong ngiti ang goblin. Tinuri na parang kagat lang ng langgam ang ginawa ng dalawa. Nang mapagtanto nilang walang silbi ang kanilang mga atake, nagpanik ang mga lalaki at umatras. Mabilis na sinuri ni Allen ang sitwasyon, at napagtanto, masama na ang takbo nito. Sa kasalukuyan niyang level, imposibleng makalikha siya ng sandatang kayang basagin ang depensang iyon. At pagkatapos, kumilos ang boss goblin. Sumugod ito ng may matinding galit.
Hinihila ang napakalaking pamalong bato, handang durugin ang lahat ng madaanan nito. Nataranta ang mga magsasaka, sumisigaw na tumakbo na siya, nakikiusap na tumakas bago pa mahuli ang lahat, pero hindi siya gumalaw. Sa halip, tumingin siya pababa, sa fire magic stone sa kanyang kamay, may ideyang sumiklab, kung kaya ng kakayahan niyang lumikha, at magayos. Marahil, kaya rin itong kumonsumo. Itinaas ng halimaw ang sandata para sa malaimpaktong pag-atake. Kumilos siya. Isang malinis na iwas, nawasak ang lupa sa likuran niya. Walang pag-aalinlangan. Inactivate niya ang kanyang kakayahan. Ang magic core ay natunaw sa kumikislap na bughaw na enerhiya, humihigop paloob, umiipit. Sa isang iglap, isang mabigat na sandata ang nabuo sa kanyang mga kamay. Isang rocket launcher. Kinumpirma ito ng system. Attack power, 525. Ammo, isang bala. Ipinwesto niya ito sa kanyang balikat, nakatutok ang mga mata sa target, hinailan niya ang gatilyo. Isang nagliliyab na projectile ang sumabog sa ere, mas mabilis kaysa sa kayang sundan ng mata. Halos hindi nakareact ang kalaban, tumama ito. Isang napakalakas na pagsabog ang lumamon sa buong kapaligiran, apoy at usok ang tuluyang bomb-alot sa nakabaluting higanteng halimaw. Pagkatapos ay umalingaw-ngaw ang system. Level up. Level up. Nawala ang usok. Ibinaba ng binata ang kanyang sandata, at sinilip ang kanyang status window. Level 4. Napangiti si Allen dahil simula ngayon alam niya na kung paano manalo. At dito nagtatapos ang part 1 ng ating video. Like, share and subscribe para updated kayo sa susunod natin na video.